So welcome back sa aking channel mga idol. Ayan. So dahil tayo ay nagsisimula sa crayfish farming, so kailangan natin ng mga lagayan o tirahan ng crayfish. So doon sa mga nagsisimula mga idol, kung wala pa naman kayong maraming budget o malaking budget, ito siya. Yung mga lumang rep o sirang rep, pwede nyo na siyang pagsimulan. Ayan, katulad ng ginagawa ko. Ayan siya. Okay. Ayan, bali yung mga lumang rep. Ayan. So dahil low budget tayo, wala pa tayong malaking pera para mag-set up ng maganda, ng maayos para sa mga crayfish. Yan lang muna, dyan lang muna tayo magsisimula. So dun sa mga gusto magsimula, pwede nyo gamitin tong mga lumang rep. Ayan. Kaya hinati ko lang para medyo bumaba siya ng konti. Ayan, katulad yan. Ayan. Medyo natutuwa ako dun sa aking mga crayfish na naunang kinuha. Kaya nag-prepare na ako ng mga, alam kong mga anak sila eh. Sigurado na yan. Ayan. So pinutol ko siya, hinati ko siya. So itong side na ito, pwede mo pa rin siyang lagyan ng trapal. Lagyan mo siya ulit ng trapal para another lagayan siya. So hindi ka na masyadong mag-set up ng mga PVC. Ito na, okay na siya. Doon sa mga nagsisimula pa lang to ha, yung mga malalaking mag-aalaga, mga nagpa-farming ng crayfish, siyempre may mga budget na sila, kaya afford na nila mag-set up ng magaganda. Okay, so yan mga idol, ito ay tips ko lang doon sa mga beginners, doon sa mga magsisimula sa crayfish farming. Okay, ayan, meron din ako ditong plastic pa rin siya. Ayan o. So inihahanda ko lang para sa, ayan, may kangkong pa akong pinapabuhay. Inihahanda ko lang kasi alam kong pagbibigyan ako ni Lord. Padadamihin niya yung mga crayfish ko na binili. Trayo lang muna yung binili ko kasi alam na low budget tayo, nagsisimula pa lang tayo. Ayan, pero much better na habang hinihintay mo silang manganak, yung dalawang nanay na nabili mo, may mga naka-ready ka na nalalagyan ng mga craylings. Okay, ayan. So ayan mga idol, bali ang kailangan lang natin gawin, linisin natin ng maayos siya para paglipatan ng mga, kung may craylings na kayo, ayan, kailangan lang linisin ng maayos kasi baka may mga residue siya ng chemical. Ayan. Ayan o. So, matagal na siguro to sa junk shop, kaya medyo nilumot na. So nalilinis naman siya. Ayan o. Okay, ayan. Yan lang, kailangan lang natin linisin talaga siya. Siyempre, naka-stack yan sa junk shop, so madumi. Ayan. Tapos, siyempre, wala ka namang mabibili na perfect nito. Kailangan mo pa rin gumastos mga idol. Ayan. Tulad dito. Butas. Tatapalan mo na lang siya ng epoxy o kaya ay bulkasil
para hindi siya overflow. Ayan, so ayan, malinis na. Yan, linisin lang, yun lang ang pinaka sekreto dyan. Ngayon, kung sa tingin nyo ay kinukulang na kayo ng lagayan ng paglilipatan, yung mga kaputol nito, yung mga kalahati niya, pwede pa siya. Yun nga lang, kailangan mo nang magbili ng trapal. Ayan, yung ganitong kalahati, yung ganitong kalahati, lagyan mo lang siya ng trapal, automatic, another setup. Okay, so yan mga idol, ganun lang gagawin natin. Ito nga pala mga idol yung crayfish ko. Ang pangalan ko dun sa lalaki ay Cardo. 4 days siya. Yung dalawa nakatago, siguro nabingbang na yung dalawang babae, kaya tago na lang ang tago, lagi nakatiklop yung buntot. So ayan sila. Ang kinuha ko trayo, 2 babae, 1 lalaki. So sigurado na to, dadami to. Ayan, tumago na si Cardo. So hindi na ako bibili ng maraming aparatos para sa mga trailings ko. Ready na sila, so madaling i-ready. Pero syempre maghahanap ka ng mga sirang rep. Nakabili ako sa junk shop, 50 pesos. Sira na, pero pinagkakapirahan pa rin. So ayan mga idol, maraming salamat sa iyong panonood. And sana doon sa mga nagsisimula, subukan nyo na. Huwag na kayo mag-alinlangan pa. Okay? Bye-bye.